So ayan, good morning guys. Nag-home service tayo dito sa Aqua Q8 Water Refilling Station. So dito, Valenzuela nga pala to. Home service tayo from Marikina City to Valenzuela. So mag-aabit tayo ngayon ng Android head unit dito sa Toyota Big Body. So ito yung Big Body ni Sir and si Sir. Ay Sir, may ginagawa lang. So ayan pogi ng Big Body ni Sir. Wow! Tapos ito nga pala, ang mangyayari pala dito, pakita natin yung unit ni Sir. So yung unit pala ni Sir dito is, stock pa rin to. So mamaya maglalagay tayo ng ilaw dito para makita nyo yung video. So ito, napansin ko, stock lang siya. Ay, hindi na pala siya stock. Napalitan na pala to na Sir. Yes, sir. Ayan, may na pala siya. Naka 2D na siya. So ito, may monitor dito. Hindi lang kita sa video pero mamaya pagkailaw natin. So naka 2D na siya. Pero ang mangyayari dito mamaya, magko-convert tayo. So yung aircon switch niya, ilalagay dito sa baba. So ayan. Yung unit pala na ikakabit natin, 9 inches Android head unit. Ayan. In-order lang ni Sir sa Shopee. So meron lang ditong napansin si Sir. In-order kasi ni Sir 4 gig 64, pero ang dumating sa kanya 2 gig 64 daw. Pero sabi naman ng seller baka daw sa box, pero mamaya check natin sa specs niya yung kung talaga yung nandun sa unit. So yun, magbaklas din muna tayo dito, tapos pakita natin yung mga process na gagawin natin. Ito pala, bali first time natin gagawa ng video tungkol dito sa sa Big Body, yung mga ganitong old model na sasakyan. So, ayan. Baklasin muna natin to. Ayan, maliwanag na. Nagpalagay tayo ng bumbilya dito. So, ayan. I-check na lang din natin. So, ito yung unit ni Sir. Ayan. 2D na siya. Tapos may iso lang dito. May linya na siya. Tapos kanina, chinecheck ko. Medyo matigas na yung niya. Hindi na siya soft touch. Ayan, yung station niya medyo wala rin siyang masagap. Tapos sine-check ko yung niya dito, yung equalizer niya. Ay, magbukas. Sige, check natin sa menu. Balik tayo. Radio. Ito tayo. Ayaw kanina nabuksan natin siya ayaw So anyway, dito napansin ko lang dito kasi yung speaker dito sa harapan, sa right side, saka sa left side walang tumutunog. Bali ang tumutunog lang dito yung sa right side, sa likod. Sa left side wala din Tapos yan, so nag-start tayo para ma-check kung may mga naka-indicator light ba dito, yung mga buttons nya working ba, hazard, mga ilaw nya, ayan, working din. May ilaw din si Sir dito sa sa ilalim. Ano pa ba? Signal lights, okay. Yung pagbaklas pala ng panel, so unahin natin yung mga knobs nya dito. Nabaklas ko na siya. Kanina medyo matigas kasi naka na lang pala siya, naka glue stick na. And then ayan, may dalawang tornilyo lang dito. So ayan, kuhain lang din natin yung mga tools muna natin, syempre. Ayan, yung maiwagang red toolbox natin. Ayan. Kuhain natin yung screwdriver. Screwdriver muna, dalawa dito. Yan, so mag-isa lang tayo gumagawa kaya wala tayong videographer. So isang kamay lang yung gamit natin sa pag-install habang nag-video tayo. So kaya naman natin yan, matagalan natin ginagawa yan. Yun lang, syempre medyo matagal. Tapos mamaya habang ginagawa pala natin to, saan nyo na rin na medyo may skip tayo sa mga video natin sa pagbaklas nito. Kagaya nito, medyo
matagal pihitin to. So skip ko na lang din muna to. Ayan, tanggalan natin siya. Yung tornilyo pala dito, hindi na siya nakabaon mismo dun sa screw niya dito sa loob. Ano na lang siya, kumbaga nakasokbit na lang siya ng onte. Tapos ayan, hinila natin to. Tapos dito napansin ko may ano siya dito, wire na siya dito. Di ko lang sure kung sa ano to, ilaw ba to, kumuha ba dito ng accessory wire para dun sa underglow. Yung ilaw dito sa ilalim kanina. So baka dito na kumuha. Check na lang din natin. Medyo matigas lang. So ayan, kahit papano yung pag video natin dito, gawa ko na lang din ng paraan para mapakita ko sa inyo yung pagbabaklas dito. Mga gusto mag DIY, ayan. And then para sa mga gusto rin magpa-install sa akin, syempre message lang po ako. Ayan, prying tool natin. So ano lang dito, ayan, ito yung mga kailangan nating tanggalin. Dahan-dahan lang tayo sa pagtanggal ng mga ano dito, mga socket, kasi syempre old model na to. Possible na mabasag yung mga clips niya or yung mga sockets niya, lalo na itong mga panel. So kung ganun, mahirapan tayo hanapan ng pamalit. So ito, may ilaw din dito, naka-wire siya dun sa loob. Siguro ano na lang din to, ibang accessories na lang. Tapos siya medyo naka-bracket na rin pala to. So ayan, yun yung sinasabi ko, baka may basag na siya. Tapos ito, medyo mahirap lang baklasin tong mga socket na to kasi nasa ilalim eh, tsaka maiksi yung wire. Ayan, i-skip ko na lang din muna yung video dito, tanggalin ko lang muna. So ito, na baklas na natin tong ano niya, panel niya dito sa harapan, yung para sa switch ng aircon, tsaka yung sa head unit. Ayan, ganito na itsura niya ngayon. Tapos napansin ko lang, ayan, meron din tong mga naka top na din siya ng mga wire dito. Tapos ayan, malikabok na. Mukhang matagal na rin to bago matagal na siya na huling nabaklas. Tapos tatanggalin niyo lang yung screws nito. Ayan, ito kasi naka dito eh. Wait lang, check natin ha. Ayan, ito yung nag-hold dito sa head unit. Nasaan na yung natin, yung screwdriver natin, nawawala na naman. Yan ang problema natin dito sa habang nag-i-install tayo ng mga ganito. Gamitin natin yung isang tools natin, maya maya mawawala. Pampatagal to sa trabaho eh. Yan, wala talaga siya. Hanapin ko muna guys, tapos tanggalin ko na rin to. Skip muna tayo ng video. Yan, nabaklas na natin yung head unit. Meron lang tayong tinanggal ng mga screws dito kanina. Dalawa dito, tapos dalawa din dun sa baba. So ito, ano lang din natin. Ito yung RCA na to, itong puti na to, kinabit siya dito sa video. Siguro naka TV Plus to kaya may ganito. Ayan, or subwoofer. Ewan ko kasi hindi naman natin na-check pa sa likod. Itong blue na to na may puti, sa red siya nakalagay. Ito namang blue na may red, sa white siya nakalagay. So baliktad no. Tapos ayan, yung wire na tong sa head unit, ayan, magre-rewire pala tayo dito. Kasi naka na siya, naka-splice na. Tapos check na rin natin yung mga wiring dun sa speakers. Ayun lang, balikan ko kayo. Ayan, ito na yung ginagawa natin ngayon. Medyo natagalan tayo dito sa wiring kasi naka-splice nga siya. Tapos yung mga speaker wires niya iba-iba. So kanina yung sa likod lang yung tumutunog, ngayon napatunog na natin lahat except lang dito. Dito kasi pagbukas ko, ayan, ito na siya. Warat na yung dito. Puro kalawang na. Ayan o. Puro kalawang na yan. Sinubukan kong paganahin.
Direkta ko siya, kaya lang wala, ayaw na talaga. Tapos wala, kinain na talaga siya ng kalawang. So yun, sabi ni sir, papapalitan nyo na lang ng speaker yan. Tapos ito na lang, yung aircon switch nya, ililipat na natin siya sa baba. So yung mga kable na yan, syempre yung mga maliit na clips nya, kailangan 10 times tayong maingat dito kasi luma na siya, medyo brittle na yung mga plastic niya. Then din sa ilalim, may mga cable din siya na ganun. So 4 yan. Hindi ko na rin mapapakita yung kung paano natin siya alisin. Ano na lang naman siya, mga clips lang. So yan, medyo dapat tayo 10 times ingat. Ayan. Pakita ko na lang sa inyo pag nabaklas ko na. Ito na, nabaklas ko na yung aircon switch. So pakita ko na lang din, ganito yung itsura nung pinagkakabitan nung kable dun sa aircon vent. So ayan, ginawa ko, inuna kong tanggalin tong white. So nakaano kasi ito meron para siyang merong ipin itong dalawang to. So yun yung lock niya dito sa taas. So hinila ko lang to. Pagkahila, maaangat nyo na to. Pero bago nyo maangat yan, tanggalin nyo muna yung nakakabit dito. Ito may clip siya Ito yung nagko-connect doon. Tapos yung blue naman, ganito yung itsura ng dulo nya. Ginawa ko, gumamit ako ng long nose. Sa long nose, pinaghiwalay ko lang to, yung dalawang to. Pagkahiwalay nyan, pihit, then inikot ko siya. Ikot pag ganito, para mahila tong lock na to. Ayan. So ganun lang. So ayan, wala tayo nasira or nabasag na mga clips dito. So yun, 100% safe tayo. So yan, ililipat na lang natin siya dito sa baba. Tapos gapang ko na yung mga ibang wires nya. Then ito, yung sa hazard button, lilipat na lang natin. Saka yung sa defogger. Ayan, lilipat natin siya dito sa baba. So ito, tapos na tayo mag-wiring ng hazard. Saka yung defogger nya. So nag-extend tayo ng wire para mapunta dito sa baba. So ayan. So ayan. Nilinis na natin yung mga wiring na to. Ito hindi na natin to babalutan kasi may mga wire to na nakadugtong dun sa ilalim. Wala naman siyang natatamaan na mga bakal or what, kaya safe naman yan dyan. Ito na lang yung binalutan natin. Ito tsaka yung main power ng head unit. Tapos ayan, ginawa pala natin dito, ito kasi yung sa hazard nya tsaka sa defogger, ito yung itsura nya. Pinutulan natin siya sa gitna para may connect natin siya dito. Iba kasi yung niya yung dun sa original. Pakita natin. Ito yung sa original. Yung sa original, up and down. Ngayon dito sa bago, left and right. So meron siyang nakalagay dito sa gitna. Gagamitin natin yon. Ito yan. Gagamitin natin yan para sa para secure yung pagkakalagay natin dito. Yan. Kakonect siya dito sa i-screw. Yan. So yun na lang, i-assemble ko na lang to. Ito, na-assemble na natin yung head unit. Ito. Ayun, nalaglag pa. Bumagsak pa. Ito, na-assemble na natin yan. Nalipat na natin yung mga vents nya, yung orasan, lahat, yung mga clips. Tapos dito na lang tayo, yung sa aircon switch, tsaka dito yung panel nya dito. So yun na lang, ayusin ko na lang. Tapos yan, pakita ko sa inyo. Ayan na, nakabit na natin yung frame or panel dito sa sa aircon switch dito sa baba. So ayan, naikabit na natin ng maayos, naibalik natin ng maayos yung mga cables nya. Yan, yung mga buttons. Yan. Tapos ito, kinabit din natin yan, binaklas din natin doon sa sa original. Tapos okay na din yung
pagkaka-clip dito. Ayan na lang, ito na lang sa head unit na lang. Ayan, tapos yung reverse camera. After nun, pagka-wire natin ng reverse camera, okay na tayo. So ayan, kabitan natin to. Ayan, nakabit na natin. So ayan, Gear Elect brand pala, in order ni sir sa Shopee. So ayan, yung frame, tignan nyo, maganda yung itsura nyo. Perfect fit siya dito sa big body. Tapos ayan, ito yung sa aircon switch nya, hazard button. Okay din. Mga switch na lang dito, hindi pa natin nalalagay yung mga knob. Ayan. Tapos ano pa ba? Ayan, yung underglow, sinabay natin yung ilaw dito sa underglow. Ayan. Tapos yung brightness niya bumababa din. Ayan. Try natin ulit. Ayan, babaan pa natin to. So ganyan yung itsura nya. Ayan, lahat ng mga kinabit at mga binaklos natin. Ito kanina, nakakonect siya dito sa accessory wire, dito sa lighter port. Ito rin, nabalik natin yan. Mga wire dito, okay, kompleto. Yan. Ano pa? Yan. Ito na lang, yung mga knobs na dito sa switch. Tapos yan, yung reverse camera na lang yung hindi natin nakakabit. So yan, pakita na lang din muna natin to. Mabilisan lang, ayan. Tapos mamaya ko napakita yung iba. Ayan, ganyan lang muna. Okay naman siya sa touch, walang problema. So yan, kabit ko muna yung reverse camera para mapakita ko natin lahat. Ayan. Tapos na tayo. Makaka-uwi na rin. So ayan, pakita ko na yung pinaka-unit nya. Medyo madilim lang. Sige, wait lang, ibaba natin ng brightness. So yung pagbaba natin ng brightness, sinabay natin sa headlight and dun sa ilaw dito, underglow. So pagka nagbukas kayo ng headlight, ayan, bababa na yung brightness. Tsaka yung ilaw nya sasabay dyan. Ayan, pakita natin tong Gear Elect na to. So sabi ng seller, 4GB 64 daw to. Oh, so yan, 4GB 64 nga. Pero dun sa box nakalagay 2GB 64 lang. Nasaan na yan? Ito, 2GB 64. Oh, ito. Ayan siya. So, ayan, yung mga ganito, syempre, online to. Kung may magka-issue, depende na sa inyo po yan. Hindi kagaya sa amin, na kapag order po kayo sa amin, may 6 months warranty replacement po tayo kapag may factory defect yung unit. So ayan, pakita natin. Meron na rin ba ito? Ayan, meron na rin siyang CarPlay and Android Auto. Tapos ayan, nag-sync na rin siya sa oras. Ayan, alas 12 na pala. Dumating tayo dito mga 6:30, mga ganyan. Grabe, ilang oras din pala natin to nagawa. Dahil dito, naggapang tayo at nag-extend tayo ng mga wires. So ayan, napansin ko din bigla, nakalabas yung wire na itong underglow, yung ginawa. I-secure na rin natin ito. Lagyan na lang natin ito ng zip tie mamaya. Ayan. Tapos yan, mga apps nito, ayan, same lang din naman. Radio, music, Bluetooth, Wi-Fi connection. Ayan, Android Auto and Apple CarPlay, Google Chrome, Play Store, YouTube. Ayan, and reverse camera pala, installan din natin siya. Pakita ko na rin sa inyo. Ayan, automatic din yan. Pag nag-reverse kayo, lalabas yung pinang camera niya sa head unit. Tapos ito yung mga kinabit natin. Ayan, working siya. Hazard, working din. Ano pa ba? Ito, mga switch, okay, kompleto lahat. Working lahat. Then ito, yung dashcam na nakalagay dati. Wala naman na tayong ginalaw dyan. So, yun lang. Sa mga interested pala in gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit, kung bibili kayo sa online, ayan, kayo na bahala mag-risk.
sa kapag may factory defect yung unit na dumating sa inyo, ayan, kayo na makipag-usap sa mga seller nyo sa online. Pero kung pa-install, ayan, madali naman natin i-install yan. Message nyo na po kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. And then yung mga Android head unit, meron din tayo mga available, yung mga 360 camera, yan, Nexus brand and Lenovo brand, yun yung mga brand natin. Ayan. Then message nyo lang din pa kami sa isa pa naming Facebook page, Nexus Android Head Unit, Marikina City Branch. Yun lang, thank you.